Aba. Ayan na mga kababayan, inanunsyo na ni Imee Mangga na ang posibleng susunod na aarestuhin ng ICC mga kababayan ay si VP Inday Sara Duterte na. Yan daw ang nakuhang impormasyon ni Imee Marcos mga kababayan sa kanyang mga reliable sources daw. Claire Castro, sige, i-fact check mo daw ito. Pero sinabi na rin yan ni VP Inday Sara Duterte mga kababayan nakasali talaga siya sa listahan ng ICC. Pero etong impormasyon ni Imee Marcos mga kababayan ay ipaprioritize daw ang warrant of arrest ni VP Sara Duterte. Grabe no? Magsabihan mo nga yung kapatid mo, Imee. Yes, may panoorin po natin ha. There are also that, first of all, several go drafted involving a warrant of arrest of Senator Ronald Bato. Yung mga generals na mga police. Of late, there has a rumor, once again, that the Vice President will in fact be issued by the ICC a warrant. Immediately! Ala. Bakit biglang nasali ang pangalan ni VP Sara? Dahil nga ba ininguso siya ni Bato-Bato? Sinalas Kanyas mga kababayan? Grabe. Papaniwalaan ng ICC ang mga animal na yan? Kapag maaaresto si Sara Duterte mga kababayan, wala na talaga. Wala na talagang pag-asa ang bansang ito mga kababayan. Wala na tayong alas So, alam natin na Sara ay nandun sa listahan. Kinumpirma din yan ni VP Inday mga kababayan. Bakit niya nalaman? Dahil pinasubmit ang prosekusyon mga kababayan ng kanilang lahat ng kanilang ebidensya. Required yan sa ICC ibigay doon sa depensa, sa kina-attorney Kaufman mga kababayan. Kaya nakita nila andun sa listahan si VP Sara. Pero alam ko na nasa ibaba siya doon sa mga kahit pa andun yan sa kaduluduluhan, pero the fact na nilagay siya doon mga kababayan, alam na natin mayroong planong masama itong mga animal na ito. Ilang araw nakalipas, may mga report na siya na ang... Kahit andun sa hulihan mga kababayan, siya pa ang uunahin. Walang yan. Pagsabihan mo yung kapatid mo ha, Mangga. Get this, nasusunod si VP Sara. Claire Castro, saan mo daw nakuha? Saan daw nakuha ni Imee Marcos ito? I-fact check mo, Claire Castro. Uso naman ng... Chismax! Chismax. Not yet. Few incredible sources. Incredible. Nevertheless, we have to pay. And let me make it clear, I will oppose that warrant with him I have. Bakit hindi ka nag-oppose nung panahon ni PRRD na hinuli? Andun ka lang nakaupo, ang sabi mo, kawawa naman. Hindi ka napunta doon sa Villamor Air Base. Foremost, the adoration. Baka ganun din kay VP Sara ha? Hanggang awa ka na lang. Has said time and time again through the President himself that the ICC has no jurisdiction. Isa lang naman ang dapat mong gawin, Imee. Isa lang. Patatawarin ka namin. Sagutin mo lang na makatotohanan. Nalulong ba talaga si BBM o hindi? Yan lang. Paniniwalaan ka ng tao dahil kapatid ka Pwede mo namang i-deny. Kahit pa hahaba yung ilong mo, i-deny mo na hindi siya lulong. Pero at least sinagot mo. Dahil habang iniiwasan niya ang mga tanong na yan mga kababayan, mananatili ang ating duda sa paglapit-lapit mo sa mga Duterte. Kaya sagutin mo, adik ba si BBM o hindi? Nang matapos na. In the Philippines. Dahil kung adik talaga mga kababayan na, hindi natin sinasabi talaga, wala tayong ebidensya Siya alam niya. Pero kung adik talaga mga kababayan, hindi na yan karapat-dapat maging presidente ang adik, di ba? Siya ang driver mga kababayan na ating bansa. Paano siya magdidesisyon ng tama kapag sabog? Kaya importante sa amin na malaman dahil yung mga ordinaryo manggagawa nga mga kababayan, kung magpositibo sa droga, si Bak agad. Yan pa na presidente. Mapapahamak tayo? Hindi naman ikukulong, i-rehab lang. Sagot, Imee. For any warrant of arrest by the ICC cannot force country for lack of jurisdiction. In-enforce na nga ng kapatid mo. At ang kakasuhan nila ng mga kababayan, si Rimulya bakit hindi kasali ang Commander-in-Chief? Inabsolto niya si BBM mga kababayan. It is nothing, that warrant from the ICC, but a mere scrap of paper. Scrap of paper. In addition, there's no sabihin mo yan sa kapatid mo. For the Philippine government to cooperate with the Interpol enforcing an ICC warrant. The mere fact that the void warrant is transmitted through Interpol does not make it less void, does not make it valid. At ikatlo, as the hearings have established, the circumstances surrounding the investigations of the ICE country, the incidents leading to the issuance of these ICE warrants, and the enforcement of such warrants are politically motivated. No, tama. Wala rin naglakas ng loob mga kababayan na nagtanong dito kay Imee.
Pero sabi daw ni Lorraine Badoy, mga kababayan, umamin yan sa group chat na yung adding daw niya is Draghi. So, Draghi ang tawag, mga kababayan niya, ha. Si Lorraine Badoy, ewan lang din natin kung si Amy nga ba yun, mga kababayan. Pero si Lorraine Badoy, mga kababayan, siguradong sigurado. Dahil small lang daw ang kanilang group chat doon, mga kababayan, At nandun si Amy Marcos. Inamin daw ni Amy mismo. Pero aminin mo yan in public, Amy. And really are in violation of Article 3 of the Constitution of the Interpol itself, which prohibits the Interpol from participating in any intervention or activity of a political character. Sabi parang warrant, Wala tayong balak ko ang soberanya. So, paano na yan? Paano na yan? Gagamitin na naman nila si Torre, mga kababayan, na walang ginagalang. Kahit mga abogado, karapatan ng mga tao, mga kababayan, na palapitin ang abogado. Sinikil ni Torre, ayaw papasukin yung mga abogado, mga kababayan. Pinahirapan pa. Binabraso nila, mga kababayan, Kahit wala pang legal na warrant of arrest dito sa Pilipinas sa local court, ginagawa pa rin nila ang pag-aresto, mga kababayan. Ultimately, ang kapatid nito ang nasa likod niyan, mga kababayan. Dahil lahat ng yan PNP, AFP, lahat ng men in uniform. Si BBM ang commander-in-chief. Sige, tingnan natin. Diyan ang sukatan mo, Amy. Magpakulong ka ng obstruction of justice. Anong justice niyan kung in the first place, wala nga sa batas? Hindi nga nakasaad sa batas. Ang tawa ni Amy, Hindi ka alam. At ewan lang natin ito, Korte Suprema, mga kababayan. Ang tagal. Sobrang tagal magdesisyon. Iniisip pa kung kailangan gawin dahil Niisip pa? Sinabi ko, haka-haka pa lamang ito. Ngunit sa Yung ka-PRRD na mga kababayan, case dati, yung warrant of arrest, haka-haka din yun. Di ba? Nag-umpisa yun sa haka-haka. Pero nagkatotoo. Ay punto pa nga, mga kababayan, na hindi tayo naniwala na mayroon talagang warrant of arrest, di ba? Sabi natin fake news. Pero mayroon talaga. Parang na-trick tayo doon, mga kababayan. nakita natin sa mga nakaraang 2 taon, itong mga haka-haka, duda, suspecha, Nagkatotoo. marahil. So, sinabi na yan ni Sara Duterte sa interview. Pero warrant na paparating para kay Senator Bato and all for Akala natin una sa listahan si Bato, bakit biglang na prioritize si VP Sara Duterte? Dahil naglilibot-libot na si Sara Duterte, mga kababayan. At ano ang sinasabi ni VP Sara Duterte sa mga paglilibot-libot niya, lalong-lalo na sa mga Visayan speaking, mga kababayan, na si BBM ay ngagba. Sinasabi na ni VP Sara Duterte, mga kababayan, na ngagba si BBM. Parang maliwanag listahan. Pero at andun siya, sumunod na listahan ay Ang nagbigay yan ng listahan, mga kababayan, alam nyo kung sino? Yung mga makakaliwang grupo. Na dinurog ng mga Duterte. Dahil sila ang nagsampa ng kaso niya sa ICC, mga kababayan, Sinaconte. Grupo ng mga makakaliwa, ililista nila, mga kababayan, lahat ng mga kalaban nila, mga Duterte. Dahil yan ang kanilang paghihiganti. andun siya kaya't inaakala na pero hanggang ngayon wala na ba at nagbago ang hangin at ang balita ay VP Sara. Ay nako, wala na talaga pag-asa nating bansa, mga kababayan, kapag pati si Sara ikikidnapin nila. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.